ay makakatulong po para po sa kanyang city, sa mga Manileño po. Kaya nga sinasabi niya kung kinakailangan niya himurin ang, puwet ng nakaupong presidente, gagawin niya. Kasi hodang ito pa'y si Vice President Sara Duterte o si Vice President Leni Robredo kung sila yung maging presidente, 'di ba? Parang sabi niya, basta para ito sa Manileño, gagawin niya ito. Ano yung parang nakikita natin dito? It means to say that Yorme Isko Moreno is actually adjusting doon sa mga pagbabago-bago ng politika. Alam niya natalo siya and I was saddened, nalungkot ako. Actually, naiyak pa nga ako nung natalo siya nun. Pero kailangan ko kasing tanggapin that there is a majority vote that voted for President Bongbong Marcos to be the president of the Philippines. So wala naman akong choice. Kaya nga nung sinabi niya at sinagot niya 'tong question na 'to, natuwa ako. Kasi he's not deflecting and he is facing the question head on, 'di ba? Kumbaga kay Yorme 'pag nagtanong ka, isang tanong, isang sagot, diretso na makukuha mo yung, sagot niya. Kahit na may additional stories para mas i-solidify niya yung sagot niya, makikita mo that hindi siya nagdadalawang isip 'pag sinabi niya at sinagot niya yung mga question na ito. Um at sabi niya rin dito, dahil nga ang Manila is a unique area and city in the Philippines. Dahil nga Manila is the capital city and also the seat of power of the government is in Manila. Kailangan na mas marami ang makuhang benepisyo ng City of Manila plus the Manileño kasi naandun sa kanila eh. Kumbaga sa kusina, mas malapit sila sa kusina. Then, why wouldn't he take advantage of it? 'Di ba? Kumpara sa Manileño, why not? Um, and then tinanong din siya kung, siya ba ay, aktibo na lumalahok sa mga national issues, kung meron siyang mga opinyon. Ang sabi niya, outside the city of Manila, wala siyang mabibigay na opinyon or hindi siya involved. Kasi nga ang focus niya is the city of Manila. Sa akin pong palagay, this is the best way that you should hear to your local representative, to your, local chief executive like your mayor or governor. Bakit? Dapat kahit na maingay ang politika sa ating bansa, dapat pag-usapan po natin yung pinakaimportanteng problema natin which is ano, yung issue nating lokal. Kasi ang daming problema sa local, politics natin na hindi pinag-uusapan, na lagi na lang national politics, na nakakalimutan na marami pong mga taong, naaapektuhan sa mga local issues natin. And I think if, if you're gonna see, Yorme is focused on Manila and Yorme is doing his best to show to the people kahit sa SMNI na at the end of the day, meron man tayong differences sa political, opinions natin, 'di ba, sa national, makikita niyo naman po that Yorme is adapting doon sa pagbabago-bago ng politics. Um, Tinanong din po siya about sa corruption kasi pinaliwanag dito yung corruption sa flood control, anong opinyon niya doon. Ang sabi niya po dito is as simple as, kung may kasalanan kahit sino man, ito man ay ang presidente, ang dating speaker o sino mang kaalyado ni Yorme o kahit sino mang government official, ang gusto niya po ipunto, wag nang i-presscon, file issue, corruption against President Bongbong Marcos or Vice President Sara Duterte. Why not file them cases, 'di ba? That's the easiest way. Wag niyo pong gamitin ang social media kasi ang social media maingay lang sila. Pero kung talagang gusto natin makuha yung justice and accountability sa mga nakaupong government, officials natin, the best way is for you to file cases. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.